Saan ka dito sa probinsya? Dito sa Pilipinas? Visayas po. So actually, ikaw ay Cebuana or Ilongga? Halo po. Ilongga, Cebuana. Ayun. Anyway, ako na pala is taga Davao City. Sa lugar ni Duterte. Huwag ka matakot kasi hindi naman na lahat ng taga Davao is yung nababalita ng mga mabait po ang taga Davao City. Ay, hello sa taga Davao City nandito po ako ngayon sa Metro Manila. Dito po ako nagtatrabaho. Somewhere in Pasay po. Sa Pasay po ako. Ilang taon ka na ba po sa Kuwait? Actually, pangalawang balik ko po dito eh. Okay. Actually, maganda naman po ang amo niyo. Okay naman po ang ugali. Hindi naman po kayo nahihirapan. Okay naman po. Okay. Sir, okay sir. Wag po ninyo isama yung kisame sir kasi may ilaw po sir. Kasi against the light po kayo. Hawakan niyo po yung cellphone, ilapit niyo po sa inyo. Tapos wag pong isama yung ilaw. Dito ko na lang po. Ganito. Ano kasi po kayo? Ano po kayo ma'am? Hiwalay na sa asawa ma'am? Byuda na? Hiwalay po sir. Hiwalay na. Okay. Nasa po ako eh. Tingnan natin sa dito. Okay. Wanted. Sasamahan kasi yung Wanted. hirap nito eh. Buti pa din ako na pag uupo ako, matatamaan po yung ayan. Ayan po. Pundo kasi mailaw dito eh. Sasensya ka na. Ganyan, walang ilaw. Rinig mo ba ako? Opo. Okay. Anyway, medyo hindi ko kasi puno kasi ng ilaw. Pasensya lang po. Hindi ko kasi alam na gano'n po. Anyway, ilan po bang anak nyo? 2 po. Okay. Anyway, at least nasabi mo naman, same pala tayo, 2 din sa akin. Nag-aaral po sila sa Cavite. Anyway, personal na tanong ko na yun, sinsya ka na. Kasi first time ko rin dito eh. Pag-open ko kanina, nakita ko yung may naka-live. Gusto ko rin po sana may experience yung mga katulad nito. Hindi lang puro sa trabaho, minsan naghahanap rin tayo ng katuwang natin sa buhay. So ako kasi ine-express ko rin yung sarili ko na as head of the department. Actually, nasa engineering department po kami. Kung makikita niyo mga uniform, di ba? May mga uniform kami na pang-construction. Yan ang tinatawag na PPE. So, ang ang task ko po dito is safety advocates po ako. Safety advocates and environmental officer po ako. PCO, the same time, safety head ako. So, yun nga. Gusto ko nga ma-experience yun, na-expose hindi lang doon sa trabaho ko. Gusto ko rin maranasan ko na magkaroon din ng mga sometimes may expose ako sa mga ganito. Kasi actually Okay. Sige. Si ma'am po hiwalay po sa asawa. Ilang taon na po kayong hiwalay ma'am sa asawa? Matagal na po sir. Matagal na. Okay. Go ahead. Opo. Single? Single Actually, single ka po ba mama? Wala kang walang manliligaw sa'yo dyan? Sa Kuwait? Single, may 2 anak po. Wala po. Hindi pa ako lumalabas dito. Tsaka, okay. Bali, mag 13 years na po ako sa abroad. Yun po talaga iniiwasan ko yung mga ganyang bagay. Mahirap. Hindi tayo sa ating bansa eh. Tama. Para hindi po, ang mano ko lang po, para maging safe ka, wag na lang gumawa ng medyo against doon sa mga hindi natin, di ba? Hindi part ng trabaho natin. Ilang years na po kayong hiwalay ma'am sa asawa? More than 10 years na po, sir. Bali, bago po kayo mag-abroad, hiwalay na talaga kayo sa mister ninyo?
Opo, pero may ano pa rin kami minsan, communication dahil po sa mga bata. Okay. Kasama yung mga anak po ninyo? Ni ex mo? Magkasama po sila? Opo, pero Ah. minsan iniiwan niya lang po yung mga bata. Okay. Pero mga malalaki na po sila, mga malalaki na. Wala naman po problema kasi yung panganay ko po gagraduate na po. Mm. So, hindi mo pa, kumbaga, nung first na pag-uwi mo, nandun pa rin siya sa lugar ninyo. Kasi yung bahay po namin nasa kanila eh. Kaya anytime po pwede siyang pumunta doon. Pero hindi na Pero siya, ako yung- hindi nag-asawa yung asawa mo. Ha? Hindi nag-asawa. Maraming iba-ibang bahay. Yun lang. Kasi ako talagang yung nanay ng mga anak ko, talagang nag-asawa yun. Kaya nga kinuha ko yung mga anak ko sa Davao. Siya naman po may nagiging ka-live-in siya nang nasa Dubai po ako. Tapos nung dalawang beses po niya ginawa yun eh. Ayun. Okay lang yun. Mahirap ako mag-usapan. Okay naman tayo sa partner natin basta bisitahin nila. Pero yung rules na magkaroon tayo ng multi-rules tayo, hindi na ganoon. Hindi na po yung ganoon na yung sitwasyon. Yung kumbaga yung status. Kasi may karapatan naman po sila na bisitahin, di ba? Kasi akong inaayawan sa kanya. Matatanggap ko naman po yung ganon kasi nga malayo kami sa isa't isa. Kaso may isang bagay po talagang ayaw ko na sa kanya. Tama. Tama yun. Meron tayong dislike sa Mahirap ating na po partner. kasi. Mahirap na pag magsama kayong dalawa tapos aabot kayo sa point na magiging magiging tama. na yung niyo. Tama. Actually, pag nagsama kayo, lalo na pag hindi rin kayo magkasundo or hindi rin kayo sa mga bagay na compatible, hindi kayo compatible, magkakaroon din kayo ng conflict. Mag-away pa rin kayo. Hindi lang po kasi yan. May physical na na po kasi. Lahat naman na bagay mapag-usapan. Ang importante yung lang. Yung Sinasaktan po kayo, ma'am, ganon. Pinagbuhatan po kayong kamay. Opo, sir. Yun po talaga, sir. Yun po. Yun po talaga. Tama yan. Yun. Ako Lahat naman, na bagay, mapapatawad mo naman. Pwede naman pag-usapan. Pero yung saktan ka na, naaabot na sa point na tama. parang patayin ka na. Tapos, wala malang siyang sa'yo. Yung Tama. ba, kahit, basta, mahirap na kasi. Yun kasi iniiwasan ko. Baka darating ako sa point, malaki na kasi yung mga anak namin. Hindi ko na mapigilan yung sarili ko. Baka mamaya mahirap kasi. Yung napaduguan ka na, tapos yung taong gumawa sa'yo ng ganun, parang walang awa, parang wala lang din nangyari. Tapos, magloko pa siya. Sobrang hirap na ba? Yung Ako ganung kasi, bagay. isa ako rin sa safety advocates ko, yung mga BAUSI, Violence Against Children and Women's Act. Kasi alam ko ang batas niyan yung BAUSI. Masaktan mo lang yung asawa mo ng physical, may kaso na po yun. So, isa sa mga advocates ko yan. Tanga ako, martir. Kasi, ko pa rin siya, pinatawad ko pa rin dahil sa mga anak namin. Yun nga Kaya parang inabuso na niya ako. Ganun. Sa akin, sa akin man, kung nakikinig man yung asawa ko, kahit isang hindi ko, nung time na nag-taksil siya sa akin. Nag-taksil siya dahil wala ako dun sa Davao. Wala akong, kumbaga, hindi ko sila nasubaybayan. Since 2016 to 18, doon ko na siya na-observe. Kasi mag-abroad po ako. Actually, may visa na po ako Yun ang pinakamasakit sa akin. Kasi nangarap din ako na yung mga anak namin, maliliit pa. Nangarap ako na magkaroon kami ng mabuting, magtagumpay yung family. And then, ako kasi, hindi naman ako ganun ka naniniwala sa mga balita.
since na nung umuwi ako nung 2018, nakita ko yung asawa ko, yun nga, yung balita na buntis. So ngayon, paano ko pa ba siya mapapatawad na buntis na? So yun, kung nakikinig man siya, lahat ng masakit na sa akin nung time na yun. Pero pinapatawad ko pa rin siya, pero lahat ng mga usapan na sinasabi na pagdating sa usaping mag-asawa, hindi ko siya sinaktan kasi buntis eh. Nagpakita siya sa akin buntis na. Sabi ko, kunin ko yung dalawa kong anak. Ganyan yung story ko. Masakit, di ba? Pero hindi siya nakatikim, nang pinagsalitaan ko, pinagbuhatan ko ng kamay, pinagsalitaan ko ng masakit. Hindi. Sabi ko, it's your choice. That's why wala na akong magawa dyan. Ginawa mo yan, naghihingi siya ng patawad, pinapatawad ko. Pero ito yung the best reason out ko. Kukunin ko lahat ng mga anak natin, yung dalawa. Hanggang ngayon, nasa akin pa rin. Malalaki na. Masaya na kami na we live happily. Tapos, naintindihan nila ako bakit naging single father ako noon. Hanggang, yun nga, masakit, no? Mahirap magkwento ng buhay na nakaraan. Kasi, you feel the pain. Yung nasasaktan ka na hanggang mula nung 2016, 2018 nakita mo hanggang ngayon. So kaya nga ayaw ko ikwento sana. Kaya nandito tayo sa DGL, kay Sir DGL, kay Kuya DGL na may kwento natin dito kung ano yung mga experience natin about love. Hindi ako si DJ Hill ha, kabilang istasyon si DJ Hill. No. So, salamat at nice question. Yung mga nakaraan. Nakalimutan ko. Parang hindi nakalimutan, napatawad ko na, pero yun nga, sa akin na mahirap kalimutan yung mga nangyayari, pero napatawad mo na yung pero mahirap na talagang ibalik. Oo, tama. Tama yan. Marunong tayong magpatawad, pero yun nga, hindi, nandun pa rin yung pain. DJ Yan, tapos ganun pa rin. Wala na. Oo. Para lang din yung sabi nila na tapos mo na nabasa yung libro, bubuksan mo pa ulit na alam mo naman yung ending yung story. Yun nga, instead na naghilom na yung sugat, nagkasugat ulit. Kumbaga sa nabinat ulit. No? Ako naman, sumali ako dito kasi yung kaibigan ko, galing daw siya dito noon. Tapos siya yung nag-ano sa akin. Sabi niya, subukan mo lang, ganito, ganyan. Tapos wala naman sa akin, okay naman ako kung ganito na ako habang buhay. Ang importante sa akin, yung mga anak ko, ayos yung kinabukasan nila, ganun. Saka mapaghandaan ko rin yung dating yung time na pagtanda ko na hindi ko na kaya yung sarili ko yung, hindi ko naman pwede asa yung sarili ko sa mga anak ko kasi hindi naman nila ako responsibilidad. Kaya yun, ngayon yung inaano ko na lang na yun nga, sumubok ako sa ganito. Subukan ko nung ganito. Pero okay na ako kung habang buhay akong, ang importante na ngayon habang malusog pa ako, makagawa ako ng paraan na darating yung panahon na hindi ko na kaya yung sarili ko, hindi ko maging pabigat sa mga anak ko. Kasi yung nila, kung ano mang marating nila sa buhay, gusto ko ma-enjoy din nila yun, hindi nila maranasan yung naranasan ko. Kaya hindi ko sinasabi sa mga anak ko na pagtapos kayo para responsibility niyo ako pagdating ng panahon, hindi. Kaya kahit malayo ako sa kanila, kahit ganito ang sitwasyon namin, pasalamat pa rin ako sa Panginoon kasi nag-aral sila ng mabuti para sa kanila at saka ang respeto nila sa tatay nila kahit ganon. Hindi pa rin nawawala kasi palagi ko sinasabi, hindi naman kayo kasali sa problema namin ng ama ninyo. Problema namin yun. Huwag niyo idawit yung buhay ninyo sa sitwasyon namin. Kasi kung magpadala kayo sa sitwasyon ngayon, kayo rin ang magiging kawawa pagdating ng panahon. Tama yan. Kaya ganun, kaya ayun, ang naman, happy naman ako dahil sa mga anak ko. Hindi ko na pinapangarap na kasi nakakatakot na, baka mamaya Oo nga. Ako rin parang, kaya nga nagkano lang ako dito, parang, pero sumubok ako. Itong kaya ako, sumali ako kasi naisip ko na, ano kaya yung pakiramdam na
nasa hot seat na ako. Kinakabahan nga ako. Sabi ko sa kaibigan ko, Hindi parang naman. ito tuloy. Sabi niya, sira tumuloy. Lang, actually, Sa 10 years po ba, ma'am, hindi pa ako kayo nagka-boyfriend? Meron po, sir, yung chatting lang, pero yung seryoso talaga na, Chatting na hindi kayo nagkita personal? Ganun po ba? opo. May naano po ako noon, may nakamit po ako noon, sobrang bata. Ah, Sobrang bata po. Kasi pinangako ko na po sa sarili ko na kung maghanap man ako ulit ng lalaki, yung panghabang buhay na po. Yung samahan ako habang buhay. Hindi po yung ganito lang. kasi mas bata nga po sa inyo, hindi kayo tumagal, ganun. Opo, at saka ano po talaga, gusto ko yung companionship, hindi na yung relationship na pang ano lang. Gusto ko yung, hindi lang ba yung panandalian? Ah, yung talagang nagsasama, kumbaga tinututuhanan. Opo. Kasi dumaan na ako sa maling ano eh. Tapos pabalikan ko pa ulit. Oo. Ayaw ko na nung ganun. Kaya, ayun, ganun lang, chat-chat lang. Pero Ako naman, ang ano ko lang sa ano ko, yung mga kasama ko na hindi panandalian. Kasi mahirap din maghanap ng, hindi ko sinasabi maghanap ng true love mo hanggang, wala namang forever na sinasabi. Pero may sinasabi na till death do us part. Bukod tangi lang kamatayan ang makakapaghiwalay sa inyo. Yun yung hinahanap ko. Pero sa ngayon, medyo pa ako, parang uncertainty pa ako kasi hindi ko alam kung paano ko siya magsimula doon sa gusto ng mga anak ko. Kasi ang mga anak ko kasi, yun nga yung sinasabi sa akin, every time magkaroon ka na sana ng partner na kahit yung magiging mo, kumbaga magiging kasama mo. Kasi sabi niya, nag-aaral din kami para sa aming kinabukasan. So naintindihan ko yun. So siyempre kung tayo tatanda, parang naniniwala ako dun sa kasabihan na hindi habang buhay nasa tabi mo yung anak mo. Pag nagkapamilya yan, magkakaiwalay kayo. Or it's either siya yan, kumbaga lalayo. Kasi siyempre bubukod yan, magkakaroon ng pamilya. So yun yung intimidation ng anak ko. kaya hindi naman tayo responsibilidad ng mga anak natin pagdating ng panahon. Tama. Responsibilidad natin sila bilang mga magulang. Ganun. Kaya ako bahala na si God sa akin. Basta importante sa akin, secure yung kinabukasan ng dalawang anak. Naibigay mo yung kinabukasan. Magandang kinabukasan ng mga bata. Kaya nagtiis dito sa abroad. Kasi yung tatay nila wala naman maibigay. Kahit Iwan ko, no? yung pang-allowance, ang hirap. Iwan ko meron. Ewan ko ba't hindi Kaya ayaw ko na ng gulo. Tinitiis ko na lang kasi nga ang rason ko hindi ko sisirain yung buhay ng mga anak ko nang dahil sa ama nila. Kaya kahit anong hirap, buhayin pa ako ng Panginoon. Maitaguyod ko sila, walang problema sa akin yun. Wala na. Kahit sabihin pa ng maraming nagsasabi, responsibilidad ng asawa mo yan. Bakit idadamay ko yung kinabukasan ng mga anak ko? Kung ganun ang klase ng tatay nila, kung ganun siyang klase. Hindi ako gaya ng iba na walang matira sa akin. Importante na. Pag pag ko naman sila, syempre, sarili ko na naman. Kung yun nga, pa ni God. Sana. Para sa akin yun yung ng mga anak ko, mas importante sa akin. Kasi sa tagal na namin naghiwalay, kung talagang focus ko ay lalaki, siguro kahit ganito naman yung mukha ko, nakahanap na rin siguro ako, pero natatakot ako eh. Oo nga. Natatakot ako sa ganun. Ayaw kong padalos-dalos na lang diretso, lalo na dumaan ka na sa ganong klase na na grabe, sobrang sakit. Yung kahit nagtatrabaho ako dati sa Pinas, kasama ko yung mga anak ko, maliliit pa. Dala-dala ko sa trabaho kasi ayaw bantayan ng tatay nila. Lahat ng sakripisyo, pero grabing napaka-martyr ko. Pero mula nung sinuntok niya ako,
dito may piklat pa yung kilay ko na sobrang akala ko ikanamatay ko na. Doon na talaga ako parang natuto. Kasi pag namatay ako, paano na yung dalawang anak ko? Kung ganun siyang Yan, klase. Kaya nakakadala, kaya anong hindi ako basta-bastang Sa mga lalaki kasi, mayroon din tinatawag na battered wife, mayroon din battered husband, tinatawag. Pero mostly na biktima dito yung tinatawag na babae. Mayroon tinatawag nila na battered wife. Pero ako, kaya never ko ginawa sa kasi alam ko yung batas eh. Hayaan ko lang. Pagsabihan ko lang, yung natural lang kasi sa mag-asawa. Natural lang kasi sa mag-asawa. Mapagsalitaan mo ng masakit. Natural yun kasi yung emotion mo. Pero yung tinatawag na saktan mo, iba-battered mo, hindi na yun usually na normal. Ibang usapan na yun. Hindi mo nga, yung tinatawag nila na hindi mo naman yan anak para saktan mo. Pagsabihan mo lang. So very advisable ako dun sa hindi ko kasi kung bungangira ka na klase. Kung bungangira ako, ganito, ganyan, okay lang, matanggap ko yan. Galing ako sa trabaho, pag late ng uwi, hindi ka man lang tatanungin. Pagbukas ng pinto, sampalin ka diretso. O ayaw ko na lang din lumaban kasi maliliit pa yung mga anak ko. O saan hustisya dyan? Anong klaseng tao yan? Pero nung lumaki na sila, talagang nagtanim na ako ng sa dibdib ko na pag inulit niya pa talaga ulit. Kaya ako na lang ang umiwas. Umiwas na lang ako kasi baka mamaya makagawa ako ng tama. Mahirap na. Tama na yun. Iiwas na kaysa mangyari pa ulit kasi isa lang ang buhay. Di ba? Isa lang ang buhay. Mahirap na maulit pa. Marami na nangyari. Maiwasan mo yung mas pa na mangyari. Iwasan lang. Kasi nasa huli ang pagsisisi, hindi mo na yun maibalik pagkatapos. Tama. Kasi ang buhay talagang marami na nangyari. Sa balita nga, makikita mo. Kaya ang iba, natatakot na magmahal ulit. Pero yun ang sinasabi ko. Sarili, gano'n na lang. Mahalin mo na lang sarili mo. Tama. Mahalin mo na lang sarili mo kasi wala ka pang, kumbaga, wala ka pang kaagaw. Tapos hindi ka pa masaktan. Tapos yung sarili mo pagkatapos. hindi ka pa masaktan. Tapos pwede kung saan ka, yung pray as the wind. Kung saan ka pupunta, walang nakikialam sa'yo. Dumating ka man sa bahay ng 10 oras. Late. Hindi ka, walang makikialam sa'yo. Parang ganun ang feeling ko. Natagal na, yun yung una kong naisip. Sabi ko, mas maganda kaya ganito na lang kaya ako. Ang iisipin ko na lang yung bubuhayin sila, magtatrabaho, ganun. Ako rin, iniisip ko na lang din ngayon, ang mauuwian ko sa pag-uwi ko, sana ko uuwi. Kasi andoon yung tatay nila, ganun. Pero hindi naman ako magtagal, bakasyon lang din naman. Kailan ang uwi mo? By December po yata. Pero siguro, babalik na lang din muna ako dito. Focus na lang muna ako pag-abroad. Ibig sabihin, ang tatay nila nandun sa anak mo ngayon? Andoon po. Ganon po ang style niya. Uwi, alis, ganyan po siya. Hindi pwede yun mangyari. Pero yung bahay na yun, pinaghirapan ko po lahat yun. Pero ako na lang po yung iwas. Ayoko na lang. Kasi pag magkita pa kami, baka mamaya Yun nga. Kung sa ibang babae, siyempre natapos na yung kumbaga natapos na yung segment ninyo, natapos na yung program ninyo, hindi na pinapapauwi doon yung lalaki kasi lalo na yun, ikaw mismo sa iyo. Ikaw yung naghirap. Yung ibang babae, hindi ko sinasabi na ikaw. Pero mas maigi, talagang may papatawad tayo. Kaya nga nakitaan din kita ng buting
kasal, Dali lang mabuting po. puso. Sandali lang po. Pwede ko po ikakat na kasi tumatawag yung madam ko. Sige, sige. Sige. Bye-bye. Maraming salamat sa inyo. Good luck. May tumatawag na daw kay girl. Si madam daw po niya. Hindi niya po pwedeng palayasin yung mister niya kasi sabi niya po kanina siya kasi nasa abroad o tapos yung bahay ng mga anak niya sa lugar din mismo ng lalaki. Paano kung isang compound lang? Oh.